Palagi po ako nag-pray. May ganito. Grabe. Parang hindi na kailangan ganito. Nakakailang. Akong vlogger nito. Hindi, ano po, kada may gagawain or meron na kaming pupuntahan, talagang ano po, yung prayer ko talaga is halos kada may gagawin kang ano, bago, ganun po. Kasi yung faith ko sa Lord, hindi naman po talaga siya nawawala. Ang problema lang yung devotion, hindi ko siya magawa kasi gigising ako ng morning, focus ko agad yung ano, yung gawain sa bata. Tapos yung parang nakaset na yung mind ko na, ito na yon, ito na yung ano kung gagawin ko, ganun. Tapos sa level naman po, ano, kung i-rate ko 1 to 10, nasa 7 naman. Nasa 7 naman ako kasi, yun nga po, gaya nung inaano namin, palagi namin pinag-uusapang mag-asawa na as much as possible, lumalayo kami sa ano, yung kasi nga po, pag nasa labas tayo, syempre kung sino-sino po yung nakakasalamuha natin, ayan. So, pinipili din namin na ano, yung positive lang. Positive lang po yung maririnig namin. May marinig man kaming negative, talagang, ang tawag ito, yung di na namin pinapansin. Saka, mentras na nasa Lord ka po kasi, ano kahit nakakapagod, ang gaan pa rin niya. Sabi ko nga po, nabawasan yung online selling namin, yung kita sa beauty, kita sa live selling, talagang totally nabawasan. Pero yung ano po, yung sinasabi ng iba na parang kulang, ano, awa po ng Diyos, talagang never po namin ano siya, never namin siyang naranasan. Talagang yung pagod lang, pero once naman na itulog po namin, ayun na, okay na ulit. Yun po, yung pinapractice namin lagi is yung ano lang, habang buhay ka, maglingkod ka sa Lord, tapos kung yung negative kasi hindi na may iwasan yan eh. So, ikaw na lang talaga yung iiwas. Gaya ko, na school ako, yung kinukwento ko lagi. Pag nasa school ka, hindi pwedeng hindi ka makarinig ng kahit ano na ano doon. Kasi meron kaming isang section na nandun lang lahat ng nanay. So, yung iba po, kunyari mag-isa lang ako. Ganyan, pag may klase siya. Nakaupo lang ako doon. Minsan may tatabi. Tapos parang, yung gusto nilang ano, yung makipagkwentuhan, hindi ako maganon eh. Gagawin ko, maglalagay ako ng headset. Ngingitian ka lang, sige po, upo lang po kayo, ganyan. So, iniiwasan ko rin yung makarinig ng something na iisipin ko pa sa bahay. Na, bakit nga ba ganon? Bakit nga ba ganon? Ayun po. Minsan sumasama ka sa kanya saan? Hindi po. Minsan nasa school siya. Hindi ko Sa siya kasama nililiman. magbantay. Yung Tapos, mga parents minsan. Yun ang Opo. gusto ng mga parents minsan. Tapos ano, wala akong ibang kakwentuhan doon. Ako lang mag-isa. Minsan pwede mong gamitin yung makapag-share ka. Opo, kaso pag na-introhan ka na, uy, kamusta na yung business mo? Di dyan ka na lang. Yung ganun agad. Tapos, si mama mo nasaan? Hindi ko na nakikita sa inuman Yung kapasuka ka agad ng ganun. So, ang ano po sa akin, pinipili ko din naman kasi may nakikita naman akong classmate ko na si Malu. Nakikipagkwentuhan naman ako sa kanila. Pero yung dire-diretso na 3 oras, hindi ko kaya. Yung ganun po. Kasi talagang toxic siya Kung maririnig ko, sabi ko nga po kay Cheng ngayon lang ako nag-focus sa pagbabantay. Ngayon ko lang narinig yung iba't ibang klaseng nanay kung paano manaway ng anak, kung paano sabi ko, sobrang blessed pa rin ako kasi kumbaga yung ginagawa ko sa anak ko hindi ko nakikita na. Yung iba po kasi, halika nga dito. Lahat ng mura na narinig na. So, yun po, masaya ako sa namin ngayon. Sa sitwasyon, kulang man sabihin natin sa financial, pero masaya. Napoprovide. Opo. Ikaw. Yung sa sa
financial, di ko nararamdaman. Kasi nalilipang po kami sa sa pagbabantay sa bata. Kasi araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes except for Thursday kasi po pumapasok ako sa Pulilan eh. Pag Thursday siya lang talaga doon sa school. Pero Lunes, Biyernes, Miyerkules hanggang tapos Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, magkasama po kami. Mm. Masaya, hindi po nakakainip kasi nakikita po namin yung mga bata na babantayan namin. Iba yung lagi ko nga po sinasabi sa kanya, iba yung pakiramdam ng ano yung tawag doon? Parang on hand ka sa pagbabantay doon sa mga bata. Siguro kaya mo siya, siya kasi kunyari, ang kasaya na. Yung saya niya is, double pa. Oo. Dahil sa pass niya. Oo. Siya yung panisip sa, Dahil hindi nyo naranasan ngayon. Po eh. Kaya masaya po. Tapos yung sa prayer life po, yung tatanong nyo, gabi-gabi naman. Tapos kahit hindi gabi, pagka halimbawa lang po, mabiyaya po ako mag-isa minsan. Mm. Pray. Yung sa devotion, hindi po ako nakakagawa sa notebook. Pero pagka may nag-install po ako sa yung Bible chat, Oo. ano po yun, maganda. Malaki rin po yun na itutulong niya. Kunyari may mga agam-agam ako. Itatype ko lang doon, sasagot yung AI. Bible siya eh. Libre po yun. Ang galing, may paliwanag, may Bible verse. So, nakakapag-explore po ako na, may ganun pala, pwede pala yung ganun. So, sa ministry naman, masaya din po ako. Masaya din ako kasi yung tinuro ko po last time sa sa school is all about philosophical views. So yung pagiging leader meron yang apat na klase. Conservatism, which is yung isang leader lahat tagasunod. Hindi pwedeng lahat leader. Then yung liberalism, parang yung ginagawa nyo, ikaw, bahala ka dito. Delegation. Ayun, yun. Tapos yung isa naman yung socialism is yung merong mga klase ng leader na magaling, pero pagdating sa isang sitwasyon na, doon na-apektuhan yung decision making nila pag nakikita na nila yung sitwasyon. Diba? Kunyari, tara, punta tayo ng Baguio. Pero pag halimbawa may isang sumalungat, ay, hindi ako pwede. Nasisiraan na siya ng loob. Parang ganun, socialism. And then lastly, yung fascism naman, maganda rin siya. In a sense, pag tinignan natin sa positive, meron mga tipo ng leader na medyo may hangin. Ako ganun ako. Ganun ako, inamin ako, ganun ako. Pero gusto kong gamitin in a positive way na kaya nila eh. Kaya din natin. Ganun po in a positive way. So, pag halimbawang kinonbay natin siya lahat sa pamamaraan ng ating pag-serve at pag-lead, maganda yung magiging niya, maganda yung kalalabasan. So nakakatuwa kasi nga ginagamit tayo ng Lord pare-parehas. Ako nakikita ko doon sa ministry na kinabibilangan natin, ang laki pa nung magagawa natin. Kaya talagang everyday of our lives, everyday talaga nagdi-discover talaga ako. 'Di ba? Yung sa kanta mo lang, piniem ko si Carol. Carol, PM mo sa akin yung sequence. Kasi bago para sa akin, alam ko pagka dinig deeper ko to, may matututunan pa ako dito eh. So, ganun po yung tingin ko lagi sa ministry talagang kung kaya ko rin lang ibigay yung 100% pagdating sa ministry, alam ni Raquel yan. Bibigay ko talaga pagdating. Kasi para po sa akin, di na nga po kami nakakatid ng Thursday. Don't watch, wala rin tayo, di ba? Kasi nga, dala rin po ng gawain. So sabi ko, yung Sunday, 101% kung kaya nating ibigay natin. Kasi yun na lang yung pagkakataon para makapag-participate tayo, makasupport, sabi kong ganun sa kanya. So, nagkataon lang po talaga ngayon, nagpaayos siya ng ngipin. Kaya medyo, dapat kakanta po siya. May isa siyang kanta kasi 4 kayo dapat, kuya, di ba? Sinuyo ko na muna kay Kuya Alan. So, but, nagkataon, emergency po kasi. Pag di pa niya pinagawa, abutan na ng pagkabulok.
Pero praise God talaga, masaya po yung buhay. Yun nga, sabi ko, di ko ramdam yung financial. Tagal po ako hindi nakapag-live. Siguro may 3 linggo, no? Straight. Once a week na lang siya. Oo, ang tagal. Pero yung huli natin, may 3 linggo na, no? Ang tagal po, Nay. Dati po, pagka kailangan namin, kailangan natin ganito. Mag-live lang ako ng isang gabi, 7,000, 6,000, ganun. Isang gabi lang po yun. Mga 2 oras lang, ganun ang pasok ng pera. Pero matagal pong nahinto, ganun pa man, hindi natin ramdam eh, no? Yung praise God po talaga eh. Talagang siya po yung nagpo-provide eh. Oo. Nag-PPM. Kasi kailan ng live, gano'n, nag-PPM sila. Praise God talaga, napakabuti ng Lord. Tapos, ano pa ba, yun lang, yung kaayusan nung trabaho, hinahanda niya tayo eh. Minsan nilalagay ka niya sa isang sitwasyon na hindi ka prepared. Gaya nung last kahapon, ang schedule is reporting. Estudyante magre-report. Buti na lang, dati ko ng subject yun. Hindi ko na siya inaral eh kasi kampante ko na, magre-report kayo eh. Kayo magdi-discuss. Medyo malata yung estudyante. Sige, buwan na ako na bala. Sabi ko gano'n. Ako nag-discuss. Kagandaan naman po, habang binabasa ko siya, nare-recall ko siya kasi ito yung tinuro ko last time. Hindi ko siya ni-review kasi dahil kampante kong i-re-report eh. So praise God, hinahanda tayo ng Lord. Hindi niya tayo pinapabayaan. Truly talaga. Once na malagay tayo sa isang sitwasyon na, kaya ko ba to? Talagang wala tayong choice eh, kundi magtiwala eh. Praise God. Yung gaganaping concert, alam ko maitatawid natin yan, hindi lang basta maitatawid eh. Lalo na kung lahat tayo magtitiwala sa Lord. At yung pinaka-importante, kailangan may tiwala tayo sa kakayanan ng isa't isa. Kasi magbubuhatan tayo eh. Kaya nga, kainaman, maaga pa lang, na-distribute na yung kanta, napapakinggan na natin. So, yan. Sabi ko nga, magbuhatan tayo, magtulungan tayo. Malaki ang pwede pang improve ng bawat isa. Basta willing lahat. Amen? Okay? Thank you, Lord, sa Lord. Kuya, So, yung sa bagong dating, yung question, kamusta? Anong level na yung inyong faith? Kamusta yung devotion? Kamusta yung prayer life? Kamusta kayo? Ako po, unahin ko na yung level. Para ako kay Justin, itong 3 weeks na nakakalipas mula na magpasok. Alam naman ko ng worship team. Umabot na ako dun sa 5, medyo emergency na. Kasi, yun nga, nabago yung oras ng tulog, nabago po yung lahat mula na nagpasukan. 3 weeks na rin to eh. Kumbaga, marami na akong bagay na hindi nagagawa kay Lord. Especially in devotion. Nawala siya almost 3 weeks. Prayer. Medyo delikado ako doon. Kasi, gising ko kasi 4:30. Kailangan nandun na. Tapos, hanggang 7 yon. So, hindi ako sanay ng mga ganong oras pa eh. Kaya, itong 3 weeks na talaga, halos talaga delikado ka. Mga kanta namin, medyo ako, naging malalay na dati. Pinapractice ko yung, kahit backup ako, pinapractice ko. Ngayon, hindi ko masyado siyang mapupusan. Meron pa nga akong kulang kay bro ng dun sa concert. Ala pa po ako na kasi nga, yun nga, gawa ng dahil nga sa ganitong umabot na ako doon sa punto na yon. Yung message po natin every Thursday, napasadahan ko kagabi dahil wala pong wala pong pasok. So naging wake up call sa akin yung book na yon kasi yung title nung sa akin is It's Hard to Kick Against the Goats. So yon, naisip ko kagad yung naging panaginip ni Ivy na nagpunta siya sa amin na akala ko nga propeta na si Ivy. Yun nga, naging wake up call sa akin yun dahil na naginip daw siya na hindi ka pa born again Christian. So nag-uusap kami patungkol doon ni Gracia, patungkol nga doon kasi pwedeng sabihin natin na hindi ka pa born again Christian as
Tama. Born again Christian ka na, spirit, kasi tinanggap mo naman si Jesus Christ. Pero parang ang gustong sabihin kay Ivy noon, usap kami ni Gracia, is hindi ka pa born again Christian sa mga ginagawa mo. Things. Although may mga, siguro, may mga pagkakasala nandun. Pero yung meron pa kulang doon, hindi lang sa basta sa ministry pala tayo nabubuhay. Nung binasa ko pa yung ano na yun, patungkol to doon sa na hindi ka basta-basta mabubuhay lang doon sa ministry na yun. Tinawag tayo ng Panginoon, yun nga, nung bago siya umakyat sa langit, sa mga disciples, sinabi niya, ang talagang mandato sa atin ng Panginoon is to share the gospel, to share the good news. So yun pala, hindi lang pala tayo talaga sa ministry, kaya natin magtutok, pero hindi ko na ibabahagi, kahit ako hindi ko to na ibabahagi sa sa mga nakakausap ko, yung katulad kay Rock na mahirap suungan na pagka naunahan ka na ng mga ganun. Pero yun po pala talaga yung mandate sa atin. Calling mo. Yun po, naging wake up call sa akin yung na siguro nga hindi pa ako born again sa tipo pagdating sa pag-share ng gospel. Yun lang po. Yun nga, alam natin yung assignment natin, pero hindi tayo aligned. Wala sa alignment. Yan. I'm so blessed. Ayun nga, lately, parang ngayon lang ulit ako nagkakaroon ng passion ulit sa personally. Kasi ayun nga, yung time na kami ng youth empowerment. So, ayun talaga naman na-empower ang bawat isa. So, ako, personally, last time, parang pag ganon ako. Hindi ako paandap-andap. Hindi siya yung consistent na pagdating sa devotion. And so, ngayon talaga, inaano ko, sarili ko. Katulad kagabi, inaral ko ulit yung sa discipleship, pagdi-disciple talaga. So, doon na open ulit ako na, ayun nga, sobrang related siya dun sa shinare ni Kuya Alan na yung main purpose ng bawat isa sa atin is to share. Ayun yung nabasa ko kagabi na kailangan nasasalin na nalilipat natin dyan sa next generation. So, ayun din yung tinapik ni Pastora nung Thursday na alam natin yung assignment nga natin, but wala tayo sa alignment. So, siguro lahat tayo doon nagfe-fail no? Na pagdating talaga sa pag-share, minsan ang nagiging hadlang yung hiya, yung na takot ka ma-reject. So, ayun talaga, kahinaan talaga ng bawat isa. So, ngayon talaga, nag-aaral ulit ako kung inaano ko na ano pa ba yung magagawa ko dito kala Justin, since sila yung handle ko so gumagawa ko ng way ngayon na para kasi na ano ko sa sarili ko na tawag dito, ayun nga, nahihiya ako na ang tagal na, ang tagal na hindi ko pa rin magawa na minsan, okay, mag-aano kami, cell group, tapos mawawala ulit. So, ayun, inaano ko ulit yung sarili ko. Binibuild up ko ulit siya na talagang, ayun nga, yung natakal doon sa Florida, building oneself. So, kailangan talaga natin i-build yung sarili natin. Kasi ito, partition lang itong ginagawa natin. More on, talaga, pinaka-importante, sarili natin. So, kung wala tayong laman, wala tayong ibibigay sa tao. So, ayan. Sa akin po yung sa pananalangin, hindi naman po nawawala yung pananalangin. Every time na bago sumabak sa trabaho, sa paglabas, pinagpe-pray ko na sa Lord yung kung ano yung ikikilos ko, yung isasalita ko, yung gagawin ko, kung papaano ba yung dapat na pakikitungo mo sa kapwa mo. Then yung pag-i-intercede din kapag every time na sa trabaho, halimbawa, nagpapatugtog ako ng worship, Lord, ikaw po yung sa bawat makakadinig ng mga awitin na ito, may isa na ano dun sa message nung kanta. Then sa devotion, consistent naman po yung, kaya lang po hindi po ako nakakapagsulat, pero pag yung
sa internet, sa cellphone na gagawa naman po siya at na isi-save naman po yung mga nababasa. Then ah, yung, yung commitment dito sa ministry, talagang salamat sa Lord kasi ano, yung yung pagiging malalim, yung kung papaano yung dedikasyon mo na gawin yung talagang nararapat para sa Kanya, ay talaga na nandoon naman po yung katulad nga po nung ayan, yung masaya ka dun sa ginagawa mo. Ayun nga po dun sa kapahayagan ni Brother Francel nung siya ay nag-share dito, no, yung ano ba yung purpose mo? Ah, ano ba yung dapat mong gawin? Hindi ko kung hindi ko inuutos ng leader mo, yun lang yung gagawin mo. Kailangan, nandun yung, ikaw mismo sa sarili mo, yung, i-ano mo yung ginagawa mo para sa Panginoon. Then, yun nga po, talaga yung masasabi ko na ibang-iba yung ginawa ng Lord ngayon compare noon ako dati. Kasi mas binigyan niya ako ng kung tawag dito, ng kung ano yung mga bagay na dapat kong gawin. Kagaya nga ayan, every time na yung sa mga Bible study, kailangan, ah, hindi ko, komot wala yung mga kasamahan mo, hindi ka nakikilos, kahit na mag-isa ka, gumagawa ka. Kaya dito ko nakita yung talagang yung pagsusumikap na gawin yung iniuutos sa'yo ng Panginoon. Then, para ang buhay nga ng isang tao, isang parang saranggola yan eh. Di ba po ang saranggola eh? Di ba po yung PC? Lahat naman po tayo eh, naka-experience na, di ba po nagpapalipad ng saranggola? Di ba po kapag nagpalipad tayo ng isang saranggola, kung minsan kapag kinidkid natin yung saranggola, napipigtas. Pag hindi ka connected sa Lord, ano nangyayari sa'yo? Bumabagsak ka kasi nagiging mahina ka kasi kulang tayo sa paglapit sa Kanya. Pero tignan nyo po, kung maganda yung pagpapalipad natin dun sa saranggola, sumusunod tayo, di ba po kapag umihip ang malakas na hangin, yung kung saan yung direction, alam mo yung direction mo, alam mo yung gagawin mo, nananatili kang nagiging matayog ka kagaya ng isang saranggola. Yun yung isa sa talagang nakita ko na, ayun, binigyan ako ng wisdom ni Lord na ganito yung gawin ko. Anumang sitwasyon, anumang kapaguran ay kasi unang-una tayo yung may utang na loob sa Panginoon. Mas yung isipin na lang po natin yung naging sakripisyo niya. Ito po yung dapat nating ibigay sa Kanya, yung paano natin susuklian yung ginawa niya para sa atin. Kaya yung commitment panghabang buhay na talagang hindi tayo pa pwedeng magreklamo ng napapagod ako. Si Lord ba inisip ba niya na sumuko ba sa ang ating Panginoon na, di ba, unang-una kapag nananalangin tayo, nakikinig, sabi niya, handa siya na laging makinig. Ayan. Hindi kasi may mga bagay na nakatuon tayo sa mga problema po natin. Kaya hindi natin hinahanap yung mga pagpapala sa atin. Pero kung hahanapin mo sa puso mo yung mga pagpapala niya sa'yo, nandun yung kagalakan. Kaya ito lamang po ang aking talagang Yung level po. 100% po na talagang Pure of love. andun yung dedikasyon sa paglilingkod sa 100% Kanya. na-preach na eh. Wala, alay, 3 points. Ano yung 3 points? Wala pa.
Ay, oras na. Kumusta ka nga? Ano? Ah, Ba't ba eka ako napasok? Awas lang eh. Makikipizza lang eka ako. hindi na nga eh. May ano na, may pasalubong naman sila Ate Meg. Ano? Ah, paano ba? Hindi, ano, actually, Namiss natin siya ng Sunday. Eh. ano ako ng Sunday. Hindi ko alam. Wala ba? Wala ba ako? Hindi, ano, honestly, hindi ako makapagsalita. Honestly, it's the response. Hindi, ako, ano, paano ba? Paano ko ba i-explain? Basura naman eh. Yung level mo na lang. Level. Yung faith ba? Muntik na naging zero. Hindi, Marami kayo yung kwento. Siya yung ano, hindi, ano, hindi lang emergency, ano na. pang ICU naman. Pang Tignan mo ako. Malalaki. Oo. Actually, hindi, ano, tinatanong nila kung ano yung problema ko. Hindi ko rin maisip kung ano yung problema ko. Pero hindi ko alam kung bakit ganito yung feeling ko. Ganon. Alam mo yun, na parang, hindi ko alam kung bakit ako feeling lonely, feeling sad, feeling... Pero wala akong problema. Kaya doon ako, ano, Anxiety na yun, Kurt. basta yun. Nakikita niya malungkot, minsan niya na kami ng comedy. Sabi ko, umiiyak ko na daw. Sabi ko, sabi ko, syempre, iiyak ako, comedy. Ganyan, kaya ko yun. Na ano. May 3 weeks na. Basta yun, hindi, siguro, paano ba, tinatry ko labanan. Kaya nga sabi ko, hindi naman dapat kasi, blessed naman ako. Blessed ako. Tapos, kaya lumalabas ako madalas kasama ng mga friends ko or ano, parang kung sino lang yun nandyan, na parang, ano, nililibang ko yung sarili ko kasi, ano tawag dito? Hindi ko rin alam sa sarili ko bakit ganun yung nararamdaman ko. Na parang gusto ko yung mawalay. Gusto kong dumating ako sa point na ano, na yung ikakat ko. Parang muntik ko na nga i-reply kay Pastora na ano eh. Give Give me me space. Space jam. Kasi space jam ka ba? Seryoso. Dumating ako sa point na gano'n na parang, Leave me alone. ganong point ng buhay ko. Pero, merong, may nagtatalo na, yung parang kabila na, you are nothing without me, you are nothing apart from me, parang ganon. Tapos, sa kabila parang, you are lukewarm Christian, ganyan, parang, baliwala, ganyan. So, doon, struggling talaga ako lately. Honestly. So, hindi ko rin alam. Hindi, may root. May root siya. May root. Ay, oo, meron. Merong root. Feeling ko meron. In denial lang siya. Pero may root. Hindi. Feeling ko, yung pagiging single ko. Yeah. Ayun. Hindi ko rin maintindihan kasi yung sarili ko na parang
hindi ko alam kung gusto ko ba ng partner or okay na ako as strong independent. Parang gano'n. May time kasi na okay naman ako na ayoko nang may nang istorbo sa akin, na okay naman ako mag-isa. May time naman na parang gusto ko ng kasama. Ganon. So, pero, Yung babae kasi, sa akin na, may time yung babae na ganyan, na parang gusto ako lang. di ba? Oo. Pero hanap ka talaga kapituhan ka, lalo kung hindi ka pala ano, kabarkada, hanap ka na Hindi kasi, okay sabihin natin na may mga barkada naman, may mga nakakasama naman. Pero alam mo yung minsan, yung mga kasama mo, uuwi sa bahay nila na ay, naantay na ako ng asawa ko, ganyan, na parang, di ba, parang, okay, di ako na yung walang walang nag-aantay. Yung parang ganon. So, siguro, baka doon din, na parang, tapos may nagsabi pa sa akin na, try mo kaya umiba naman ng ng mga nakakasama, ganyan. Kasi nakulong pa lang sa church eh. Parang hindi ka na nakakakilala ng iba. So, paano ka hanap ng partner ng ganyan? Sabi niya, parang may nagganon lang sa akin. So, sabi ko, doon naguluhan yung isip niya. so yun, parang, okay, sabi ko parang, hindi ko alam kung ano ba talaga yung, Kasi, actually, hindi mo dapat hanapin eh. Gawa ng kaaway yun. Ginagawa niya para may Hindi mo hanapin yun. hindi ko naman po hinanap. Kaya nga po dumating ako sa 37, wala akong partner. Hindi Hindi ko kasi po yung talaga yung hinanap. mga yung mga advices sa na ano. Pero Yung minsan katulad po natin. minsan kasi dumadating talaga ako sa time na parang wala man lang ako mapaghingahan, ganyan, wala man lang ako alam mo yung yung parang, basta, yun. Wala kang masabi na partner. It's a time na naman tayong dalawa. Ibang tao naman talaga, kahit naman lalaki. Ako, mahal rin ako na minsan, gusto ko lang mapag-isa, gusto ko may kasama. Yun, si Gracia, Mika, pagka, ganun. Yung gusto mo lang mapag-isa. Tapos, gusto mo, kausap ko na siya lagi. Ayun, Hindi kaya naman siguro nawawala kaya siguro nasanay ako ng Siguro, madalas mong kasama yung may mga pamilya na pag uuwi, alam mo yung silang ka ng kaya parang nakikita sana. Hindi, may kadalas din kasama siya na broken. 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 Broken din. Kaya lang, kailangan niya. May mga anak yun. Oo, may mga anak na kasi sila na parang, Kailangan niyang i-settle yung mind niya, yung heart niya. Kailangan niyang tanggapin. Kailangan niyang tanggapin na wala ng doubt na kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kung eto ako talaga, ayun nga po, oo. ano ko naman po, parang tinanggap ko naman na po, kaya lang, dumadating po talaga ako sa time na hindi ko maiwasan na maramdaman yung sadness, yung lungkot. Kaya wag kang Kaya lalayo nga po, di ba, gala ako ng gala, parang siguro yan yung nagiging yung way mo para makalimutan mo. makalimutan yung mga gano'n. Oo. Hindi yun sinabi ko, kailangan sa church, kasi ganito para lalo mga tao. Meron kang pagkakaabulan. Oo, yung mga ganun. Kaya nga isang malaking tulong yung magkaroon ka ng cell group. Para yung maiba yung focus mo, magkaroon ka ng ibang pagkakaabalahan, mag-aral ka pa ng salita, magpakalalim ka pa. Maraming nagkakagusto. Kaso hindi mo sinala. Hindi ko alam. Hindi ko rin alam sa sarili ko. Yun nga. Kaya nga feeling ko na sanay ako strong independent. Age ni Ate Ivy, hindi na pang pag-freelance eh. Gusto niya, pag nagka-partner ka. Oo, kaya. Hindi, sabi naman talaga, pag nasa age ka na,
ng 25 pataas, wala nang pabebe. Pero pag pray mo talaga din na yung magiging partner mo talaga, kasi may ka-partner ka nga, tapos di naman din kayo magkasundo, so wag na lang. No? No, talagang yung kalooban talaga ng Panginoon pa rin. Kaya nga po, baby na lang sana. Charot. Malay mo, may instant na. Para model sa instant. Ay, di ko. Puluin mo na lang. Sinunod mo na tayo ko. Sinunod na tayo ko. Ano ba kayo? Nakasunod na ako sa mga musician ba yun? Mekaniko. Kaya, gutom na hindi ako naman tayo sinahin. Pero sabi nila, the more na mainit ka, susubukan. Hindi, kaya nga sabi ko, ayun nga sabi ko, baka kailangan kalimutan mo na, hindi na yung maging focus ng prayer mo. Kasi kung kailang hindi mo na siya iniisip at hindi mo na, saka na lang ibibigay sa'yo. Huwag mo i-focus mo muna sa yung sa kalooban ng Actually, Panginoon. nawala na nga po siya sa prayer ko eh. Oo, kaso Kaya nga po lang, kaya oo. nga po naguluhan ako sa feelings ko na bakit Kasi nga, bakit ganito yung feelings ko. na ano ka sa labas na yung mga tanong sa yun yung nag ano sa iyo bakit ganyan age ka na wala ka pa, yun yung nag-trigger sa iyo na hindi mo na malayan na ano pa tawag dito, na absorb mo na Actually, na share ko lang personal. Kasi ako, experience ko naman yun sa trabaho. Ayun nga, parang ganun same lang siya. Kaya lang, sa ibang situation, nasa surroundings mo, ano ba, ba't ka wala kang trabaho? Ganyan. Tapos, ang daming kahit saan ka isa pa rin sa trabaho. Ilan ako naman. So, ayun, bakit ka na nanay, nakaraan, stress na talaga ako dahil mahanap na ako ng paraan 50-50 na rin. pera, benta ko na yung computer ko, ganyan. Tapos, pero hindi ko naman siya inaano yung sa prayer. Na hindi ko siya masyadong tumatakot. Pero, nagpa-pray ko, pero wala dun yung total. Yung trust kasi nandun. nandun. Ginagawa ko ano yung kailangan gawin. Ministry. Yung trust din nandun. Ganon. Tapos, ayun nga, di ba, yung gawin na nag-pray natin, ultimo, kinabukasan, interview. Ngayon, kapit ako na requirement. Ayun, praise God. Kasi, ano talaga, nung time na stress na ako, doon binigay ni Lord yung hinihingi ko. Kaya umalis ka kasi kila Biboy wala kang Jollibee. Walang joy wala kasi yung joy sa kanya. Nawala yung clown. Yung mga ganyan na pagkakataon, dapat may Oo. Pinili niya kasi yung maging pag-isang. Ay, namimiss naman ako ng parents ko. Grabe. Hindi joke, hindi ibig sabihin, hindi naman gano'n. Ay, Oo. pero mas gusto ko mag-isa kasi. Wag ka mag-iisa. Mahirap mag-isa. Kasi siguro before ako magkaganto, kinakry out ko lagi sa Lord. Before na parang nakakapagod, na parang siya yung nagiging, yung lagi na lang ba akong ganto, naiiyak sa kanya, ganyan. So, alam mo yun, parang ayoko nang maramdaman. Na siguro parang ayoko na. Parang, wag na muna siguro kasi siguro nga farm ako. Parang gano'n. So, totally wala na. What if totally wala na? Gano'n. Dumating ako sa point na gano'n. Parang, really ako. It's either on fire ako or wala na totally. Parang gano'n. Kaya yun yung yung nung Sunday na which is hindi ko talaga pinagpapalit yung
Yung kahit may tripping ako, Sunday, nire-rescale ko yung tripping ko. Kasi before na kahit feeling ko mawawala yung client, okay lang. Basta Sunday nandito ako sa church. Pero nung Sunday, hindi ko alam. Tinitira. Tinitira siya ng kaaway. Ano siya agad? Sa gilid yun ang parasway. Gilid ng sipahan. Marada kami. May dala. May nakapatong sa'yo. Nagalit ang kaaway. Nakalimutan ko yun ngayon. Kaya rin mo talaga dire-diretso. Yung ganun. Iyak ako na. Doon kayo lang. Oo. Actually, kahapon, hindi ko alam kung na-attend ako ng midweek or hindi. Pero, nandun ako sa nananaig yung hindi talaga ako a-attend. Hindi talaga ako pupunta. Kaya hindi ako nagre-reply kay Pastor. Hindi talaga ako nagre-reply. Nandun ako sa siguro 70% kung hindi ako a-attend, 30% kung a-attend ako. Tapos, Ganyan din ako. Kaya ko umiyak ng kapital na. Tapos umiyak. ay, feeling ko nag-start to nung nag-start to nung moving on ako sa ex ko. Naging ganito na ako. Madali mag-change yung mood ko. Nung nag-move on ako sa ex ko nun. Nagbumoban ka sa ex. Oo. Simula nun. Kasi napansin din yun ng pinsan ko. Sabi niya, umiiyak ka, tapos bigla ka na lang tatawa. Nung bumalik siya, na Mahirap talaga. nag-start na. Expert yan. Hindi hindi na pinagdaanan. Paano mo matindi? Tayo expert yan. Nakamatindi clearing. Kasi naranasan niyo yung problem natin. Isa lang, nag-iisa na pwede. Pero yun, Pag kailangan mo makausap, yan ka lang. Hindi, dumarating ako sa kahapon. Buti tinuloy nito eh. Nung sinundo niya ako, iba na yung pakiramdam ko. Kasi lagi ko nga iniisip to. Tapos may isa pa. Nalulungkot ako na pag nasa ganun akong time na may ramdam ko eh. Kasi hindi siya ganun sa akin eh. Isang ano ko lang dyan, kahit hi nga lang o may miss ko lang at sasagot ka agad yan eh, hindi sumasagot. At alam ko wala akong ginagawang masama, sabi ko may dinadala ito. Nalulungkot na ako sa kanya. Sabi ko nga, bothered ako sa kanya eh. Then, dumating ako sa point na pag may mga gano'n, naiisip ko lagi si Dennis. Sabi ko gano'n. Kasi parang may kailangan ko may masasabihan, anong gagawin ko, paano yung sabi ko, Lord, Parang Oo nga eh. Sabi ko din dito eh. Nung nung papunta nga kami ng Bible study, nagdadrive na siya. Kasi na-experience ko uli na maglakad. Mula sa amin hanggang doon sa Agnaya, sa may tulay na Agnaya. Na
out of nowhere, hindi ako masyadong na, nandito pala ako sa way ng patubig. Oo, dapat doon ako sa kabila. Baka kasi minsan biglang may dumaan na gano'n. Ay, may untik na nga ako, napaganon pa ako ng konti, natakot ako, din lumipat ako sa ganun. Kasi parang nagmumuni-muni ako, parang reminiscing that time na yung dating naglalakad-lakad lang din ako. Tapos sabi, parang na-enjoy ko naman yung paglalakad ko na yun, tapos habang na iniisip ko nga. Tapos nangamusta to ako, tapos sabi niya, namimiss mo si paiyak na ako, pinipigil ko lang sarili ko. Kasi yun na yung tumatakbo talaga sa isip ko eh. Tapos sabi ko, hindi talaga, sabi ko, hindi. In Jesus name. Pinipigil ko. Sabi ko gano'n. Kasi nakakalungkot talaga pag mga ganun mga pangyayari. Doon ko naaalala Kuya Dennis mo na gano'n. Kaya, emotion. Sabi ko, ayoko nung emotion na gano'n. Hindi galing sa. Ano ko, pagka, mga ganyan, may mga nararamdaman yung mga member. Minsan kasi hindi ko talaga mapigilan. Hindi ko mapigilan talaga. Bigla na lang, yan lalo na pag mag-worship song na. Bigla na lang papatak yung luha ko. Para siguro yung nararamdaman ko para dun sa kapatid na nararamdaman ko. Kaya nahahabag ako. So yun, kaya hindi siya nawawala sa prayer ko. At alam ko sila, dahil kasama namin siya lagi sa Bible study, na malungkot din ng iba na mga kasama pag wala siya, hinahanap siya. Yun doon na tapos kaya sobrang tuwa ako nung makita ko kagabi. Lord, thank you, answered prayer. Naiba rin yung mood ko. Ano ba, anxiety rin ako nun? Kasi malungkot ako. kasi nagalak ako nung gabi. Di ba? Di ba na-joke lang. Ay, hindi totoo yung walang pagka... May pinagmulan talaga. Kasi sinasabi nila, di ba, pag anxiety daw ka, hindi mo masasabi. Hindi masasabi kung ano kasi denial eh. Pero once na yung mismo tao, open na mawala yung gano'n. Alam niyo, I-open niya. Kasi, kumbaga, nahihiya siya doon sa pinaka-root, kaya hindi niya ma-share. sa amin ganun. Pinapit ko sa kanya. Eh, time na sobrang ako, ang nararamdaman ko kasi take lang. Hindi mo na nararamdaman yung Sadness. na pangaraw na at right yun, yung sabihin ko, gusto ko maramdaman. Basta gusto ko lang mawala yung tapos after yun, walang di ka nararamdaman na saktan pa yung Physical? kaya yun naman talagang nagpapakasay. Ang nararamdaman ko lang, kaya wala sa kanila yung sabi na, So, napakahalaga po talaga ng fellowship. Ay, pero sige muna. Okay na po. Okay po ako. Tapos na tayo. Anong level ka daw? Anong level na? Faith po ba? Yung pain. Yung sa kanya pala pain. Pain Yes, ba? yes. Zero? Sa faith ko, at Yung pang-emergency ka rin. hindi Ay, naman po. Ang sa akin, kasi hindi ko po siya, hindi ko masabi na katulad ng kay Carol na 100%. Kasi nagkukulang po ako sa devotion. May prayer pero hindi ganun na kailangan. Intense. Yung may po. Pero when it comes po sa, hindi ko rin naman masasabing strong ako kasi madami rin po akong kinakaharap na problema everyday. Yun nga lang, sabi ko nga po nung last week, pagka kinabukasan na, hindi ko alam yung nangyari kahapon. Nakalimutan ko na, sa totoo lang. Kasi parang bagong araw, bagong simula, parang blanco ulit sa akin po. Tapos, dumadating din yung time na, yun nga,
hindi ko sure kung move yun ng Holy Spirit, pero I believe and I claim po, ano. Na kasi dumadating sa yung time na laging sa isip ko, may dalawang side lagi. Parang ito gawin mo yan, ito mo gawin. Parang gano'n. Yung nagtatalo sila. Like, parang, minsan kinakausap ko talaga yung sarili ko. Na parang, hindi naman dapat yan iniisip mo, dapat ganito iniisip mo. Yung laging may humahatak sa akin na maging positibo ka. Na gano'n. So, yun nga. Gusto ko lang di-share yung na-bother din ako kay Ivy. Like, nag-worried ako. Siyempre, nagkaka-chat kami lagi. Oo. Parang, nung time na, siyempre, Friday, di ba, inaaya kita. Inaaya ko ba naman, sabi ko, puntahan natin si kasi parang may anxiety siya, may dinadala siya. Sabi ko, pag-pray natin, siya pala yung kailangan Sorry, insensitive ko. Pasensya na. Naging ano ko din yan eh. Sabi ko lagi ko kasama, hindi ako na-inform. Kasi hindi siya nag-open kasi okay lang. Pagkakamustahin mo, okay lang po. Ayun nga, parang naano lang din ako. Siyempre, worried ako kasi nagka-chat tayo. Iba yung, siyempre, hating gabi, di ba? Sabi may iba kang lakad. Iba talaga yung naisip ko nung nakaka-chat ko. Nakala ko ibang tao yung ka-chat ko. Kaya sabi ko dito, nasa bahay ka ba? Sabi ko sa kanya, tingnan nga natin kung nandun talaga siya sa kanila. Baka ibang tao yung ka-chat ko. May mga ganyang moment. Yung gusto kong pumunta sa inyo para lang ma-sure na nandun ka talaga physically. Na ikaw talaga yung nakakausap namin. Hindi, kasi nag-usap-usap kami nung Sunday. Napag-connect namin yung ano nito na yung bago mong client. Sabi ko, parang sobrang lapit sa kanya agad. Eh, dun lang nag-start na hindi na siya nagparamdam. Baka ako, na-kidnap na ba to? Nabano na ba to? Kasi wala siyang ano eh. Oo. 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 Kasi, yun nga, nag-connect. Sabi ko, binalaan ko pa siya, ingat ka sa client mo na yan. Kasi kami meet lang, gusto na siya na i-ano kagad dun sa business niya. Tapos gusto siya kung saan isama. Yung mga tipong gano'n, ingat ka kako. Eh, walang friend. Walang mga friends. Stay siya friend. Doon ako na-bother. Baka di nakauwi. Tapos Oo. iba na yung may hawak ng... Tapos Kasi sabi pa niya yun ang nung situation. madaling araw nga. Yun lang na pag ano, napag-connect lang namin yun. Hindi. Nung ano naman na yun, kasi nga, ang ano ko, yung isa may pinagdadaan, pumunta talaga ako kay Austin. Kasi gusto ko talaga siyang i-comfort din. Iba kasi yung level niya. Ano nakabot ko naman yung oras ko. Kasi sabi ko, kaya pa ba ng oras ko? Yun yung tanong ko sa inyo, diba? Mali yung intindi ko sa tanong mo. Ang nasa isip ko, okay lang ba sa oras nila? Kaya sinasabi ko sa'yo, may tindahan silang ganito, midnight sila. Oo nga. Kaya nga lang, sabi ko, okay lang ba? Kasi magka-alas 12 na rin nilakad na. So hindi kayo nagkaunawaan. Ang iniisip mo, yung sayo. Ang iniisip na yung kanya. Pero kasi kung wala naman, kasi ang nasa heart ko po talaga is mapuntahan si Austin. Austin. Kasi pag uwi niya po kasi nung umaga, sobrang iyak niya. Parang ramdam ko yung bigat. Hindi mo Kailangan alam. niya talaga na, Mas mabigat pala yung isa. So, yun. So, maganda. Ano pa? pero ayun nga lang, nung time na, syempre, kay Ivy pa din. Actually, ang pinanghawakan ko dito, yung naalala ko before, na wala siyang, willing siyang i-sacrifice sa trabaho before eh. Parang, kaya sobrang nanibago ako. Parang, natakot din ako para sa kanya kasi naramdaman ko na parang, nag-give up ba siya sa faith? Dahil doon, parang, paano kaya siya maibabalik?
Oo. Kaya sobrang nababother talaga ako. Mm. So, Tapos, pareho kami ng nararamdaman. Kim. dun po sa time na, sa akin lang, sa akin lang, ako lang. Yung ano naman po, yung pag-handle ko ng stress. Kasi lagi po pumapasok sa isip ko yung, alam ko si Beboy po yung nagsabi na to eh. Hindi alam ng kaaway kung ano yung iniisip Iniisip natin. mo. Kaya parang, bakit mo di ba, ipapakita sa kanya kung saan ka man ka. Kaya parang feeling ko po yun, parang nagagamit ko siya everyday. Na parang nakakatulong siya para sa akin para makasurvive everyday ng talagang nararamdaman ko naman na God is moving kahit na Holy Spirit is moving sa buhay Yes. ko. Kahit na ang bigat ng pinagdadaanan ko sa work yung mga deadlines. So, di man po kasing bigat ng kay Ay. Pero iba pa rin kasi pag gano'n. Iba yung pressure. Oo. Pero yun nga po, parang sa akin na-amaze ako kasi parang at the end of the day, parang wow, Natapos ko. pag nasa bahay na ako, wala na. Kaya parang kinabukasan, ano nangyari ba? Parang gano'n. Wala po. Ayun lang. Amen. So, yun nga, importante na wag natin makalimutan lagi na magkaroon talaga ng fellowship. Kailangan natin kinakamusta ang isa't isa. At matatakil to dito sa ano natin. So, simulan ko na po. Sabi, eto po yung ano, matagal nang hinihingi sa akin. Hindi ko siya talaga maasikaso. At nung huling, ano niya, naku po, hindi na pwedeng hindi asikasuhin to. Lagot na ako. Ano? Kasi may urgency na. Hindi ka umano, bahala ka dyan. Sabi na, yung tipong ganon. Pero kailangan pala talaga. No, kailangan. Kasi, hindi ko naman siya in-ignore lang. Nagtanong din ako, pero wala silang maibigay sa akin. Kaya gumawa ako ng paraan. No? At ito, may nakuha po ako. At nirevise ko lang po. At ito po yung core, worship team core values. Meron kayong mga no? So, simulan po natin sa Colossians. Sabi po sa Colossians, Tagalogin ko po sa Colossians 3:12-17. Sabi po dito, kaya nga dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Amen. So, amen po ba tayo doon? Amen. So, bakit kaya parang puro positive to, no? Na kailangan talaga natin, kasi bilang tayo yung humaharap bilang tayo yung nangunguna, worship team, pati ako po, no, bilang nagtuturo, no, na tayo yung nagbibigay nito. So kung hindi makikita sa atin yung kahinahunan, yung kabaitan, yung pagpapakumbaba, yung pagiging mahinaon, mapagtiis, so paano natin gagampanan? Hindi tayo angkop. No? Sabi pa dito, magpasensya na kayo sa isa't isa at alam ko nararanasan before magulo no? Kanya-kanya no? At nararamdaman ko na hindi na ito hindi na tulad ng dati. Sabi ko, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod na ganap ng pagkakaisa. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan, magpasalamat kayong lagi. Ang salita ni Kristo, hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso, turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. And last, at anuman ang inyong sasabihin o gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Ama. Kung titignan natin, napakaraming word na sinabi dito patungkol sa pagmamahalan. No? Kasi totoo nga, pagmahal mo kasi ang kapwa mo, andun yung pagtitiis, pagiging mabait, pagpapakumbaba, no, lahat nandoon. Pag andun, minamahal mo ang kapwa mo. So, yun yung pinaka-verse natin, verse natin sa pagiging pagiging team ng worship, no?
team. Sabi dito, meron tayong worship team qualification. So, ito na yung qualification. So, siguro, sino mag-aano dito kay Aldon? Si Aldon lang naman ang wala, ano? Si Aldon lang. So, bahala ka na. One-on-one mo to. Si Aldon. So, ano ba ang worship team qualification? Ikaw na. Doon na lang ako sa ano. Sa ano ba? qualifications. Ay, expectation ka, no? Expectation siya. Ako na sa qualification. Sige pa. So, worship team qualifications. Siguro okay lang na ano, para hindi lumamig yung ano. Sige, sige. Huwag kang mag-isip masyado, ah. Maraming nagmamahal sa'yo. Sabi po doon, committed to attending Victory Churches of Asia. So, gaano natin minamahal talaga? Gaano tayo talaga, sabi dito sa Hebrews 10:24 to 25, and let us consider how to stir up one another. Yun po yung kahalagaan po kasi ng na nasa one body tayo, na nasa church po tayo, no? Neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. No? So, totoo po. Ito yung dapat nating gawin. No? Yung magpaalalahanan, magpalakasan sa isa't isa. You should not be going to church just because you are on the worship team. So, tingnan niyo lang po ito kasi baka mamaya ang mindset lang natin, kailangan nasa church ako kasi tutugtog ako. No? Kailangan present ako kasi mag-bass ako, magda-drums ako, ano pa man. No? Be a part and involved with the body. No? Sabi na, it is vital to be filled by the Spirit through consistently hearing His Word. Be a part and involved with the body, fellowshipping, discipling, and being discipled. May nakita po ba kayong church na after ng worship, ang mga musician ay nawawala? Oo, dati. Pagkasapos silang tumugtog, wala na sila. Doon, sa likod. Nasa baba na sila. Sa baba, ng chichiks. Nawawala na sila. Dumarating po sa ganung point. Ayun ang nakakalungkot. So it means, kaya ka lang nasa church punta dahil dun sa ministry mo lang. But sabi dito, it is vital to be filled by the Spirit through consistently hearing His Word. So, bawat part ng program ng church, no, daw programa ng ating Panginoon is important. No, hindi lang yung part mo na ikaw ay tutugtog lang. And then, pangalawa, a leader by example. Ano sabi ng Titus? Show yourself in all respect to be a model of good works, and in your teaching show integrity, dignity, and sound speech that cannot be condemned, so that opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us. Tama po. So, wala silang masasabi sa atin. No? Dahil, tama yung puso natin. No? We are living by example. No? We are all seen as leader and should live our lives as such. At church, and away from church, and on off the stage, worship leading is truly only done by example. Are you consistently entering into worship yourself? No. Are you? Ano sagot? Hindi. No. Are you consistently, the way we live our lives can be a way of worshiping and honoring the Lord. Hindi yung sarili natin, or dishonoring Him as we bear His image. Do you look like you are enjoying worship and engaging with God? Are you? No, people look up to you as a leader. Give them an example to follow. No? So you don't want anyone who sees you leading worship in church to be surprised how you are living outside of the church. Nangyayari po minsan na parang good example ka dito sa loob, pero pag nasa labas ka na, meron bang ganon? Nangyayari. Meron. May nangyayari Ganun, opo. ganon. Nangyayari. Pero dapat sa loob at sa labas ng iglesia,
Kung ano ka, yun ka. Ano Amen. po. So, then, susunod, ability to play skillfully. Sige, pwede po kayong kumuha para wag pong lumamig. So, ability to play skillfully. Sa Psalm 33:3, sing to him a new song, play skillfully on the strings with loud shouts. So, sa Revelation, ganun din po. And who sat there had the appearance of a Jasper and Cornelian. So, yun na po yun. So, ibig lang po sa dito, hindi lang basta ikaw ay tumutugtog. Sabi doon, play skillfully. No? Kundi talagang inaaral mo. Kaya bilib ako sa inyo na kayo mga musician, alam ko, hindi lang kayo basta dyan. Kasi magiging, lalo na kay Francel, talagang pinag-aaralan niya talaga yung bawat chords. Sabi ko nga sa kanya, Francel, hindi ka ba napapagod? Bigay mo sa kanila ang iba. No? Kasi kapag nakafocus talaga tayo doon lang, may time na mapapagod at mapapagod tayo, lalo na kapag hindi nila nakukuha o hindi nila na-appreciate yung ginagawa natin. No? Mapapagod tayo, but thank God, hindi siya mapapagod. Kasi Amen. yun yung passion niya. Kahit hindi niyo siya intindihin, ginagawa niya yung para sa Panginoon at hindi para sa inyo. Amen po. Amen. So lahat po tayo ganun din. Ginagawa natin yung part natin, hindi para ipakita sa kanino man yung ability natin, kundi para sa ating Panginoon. No? For His glory. No? Ano ko lang doon, Jesus desires the right heart in worship. Amen. And can use any person in any situation for His glory. But He also deserves skillful, intentional, pre-rehearsal, instrumentation. So, kaya yan, nag-rehearsal kayo, hindi basta Sunday na lang, Sabak, no? Nangyari rin yata yun, parang Sunday na lang. Di ba anong Apa. dating kapag Sunday na lang ang practice? Di ba parang kulang, dry, hindi mo maranasan talaga, kulang na kulang, no? So, kailangan talaga nire-rehearse kung paano nagre-rehearse yung mga nagpo-concert o talagang kabisado pa nila yung songs, even yung chords. Gawin po natin for the glory of God. Amen. Then sunod, ability to play with a team. So, hindi ka nag-iisa, worship leading team. Pag sinabing team, sama-sama, gumagawa, kumikilos, gumagalaw. No, hindi naman sinasabi na ano ko sana yung hindi pala ako mali pala. So basta 'yon, no? Sa dapat sama-sama kayo. Sabi sa 1 Peter 3:8, finally, all of you have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind. So minsan hindi mawawala na nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Pero mas pipiliin pa rin natin na maunawaan Amen. ang bawat isa. Hindi mo maunawaan ng mga ilang minuto, ilang segundo, ilang oras, pero hindi matatapos ang buong araw na hindi mo na siya mauunawaan talaga. Kundi uunawain mo pa rin. Dahil baka mamaya may dadaanan lang naman siya. This is not a solo event, but a team sport. It takes both humility and skill to be able to play with other musicians. So, ang hirap kaya nung isa lang ang may isip, no? Kumbaga, lahat dapat makikip-operate, no? Grupo kayo, hindi pwedeng isa lang yung nagli-lead. Ibig sabihin, isa lang yung kumikilos. Kasi pag isa lang kumikilos, ano mangyayari? Yun nga, magkakagulo at the same time, mapapagod. No? So, lahat tayo, kailangan nating gawin yung dapat nating gawin para sa ikabubuti at kaaayos ng samahan. Then, last, sabi po doon, committed to serving church, leadership, and the whole of Victory Churches of Asia. Alam niyo po, it's about leadership. Yung tinatakil po natin na every midweek, it's about leadership po yun. Undercover. No? Yung book po ng Undercover ni John Beeper, please pakibasa po nyo. No, it's about authority, it's about submission, it's about obedience, no? Na kung paano dapat tayo talaga sumunod, no? Sa leader natin, no? At yan yung commitment, yung committed heart, no? Sa church
leadership, no? Kung ano kaya nga sabi ko pag leaders, kaya nga hangga't maaari mga leaders pag midweek leaders Mm. kasi about leadership talaga, about correction. Correction, lalo na yung unang topic. Yung masakit na salita na kapag kinorek ka, kaya mo bang tanggapin? No? Bilang leader, kailangan transparent tayo. No? Na kapag may kinorek sa atin, tanggapin natin. So, 1 Thessalonians 5:12 to 14, basahin po natin na yan. Sabi po dito, we ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves, and we urge you, brothers, admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. Unity is the key to function as the body of Christ. The pastor and worship team are two important elements that help carry out the full vision of the Lord. The pastor has the support of the worship team, and the worship team has the support of the pastor. Amen. So, totoo po yan, lalo na kung mapapansin nyo pagpatungkol na sa yung ginagawa natin na pag, anong tawag dito, yung sa huli na, no? Dapat meron tayong unity noon. No, alam natin na ito na kung paano yung bigat nung pagtugtog doon sa word na inilalabas. Yung nakukuha niyo po ako, kumbaga naka-melody dapat tayo, rhythm, no, nagkakaunawaan tayo, nagkakasunduan. Hindi yung synchronized na hindi yung medyo ang tawag dito, may power na si pastor, pero yung tugtog parang malamya pa rin, so parang walang So, dapat connected, no? Yung may melody, no? So, nagtutulungan, pastors and worship team, no, na meron tayong iisang diwa, no? Lalo na pagdating sa to. But, bago ibigay kay bro, paalala ko pa lang din, ito po ay isa lang sa ministry, no, ang worship team, no, kayo mga musician, isa lang yan part, pero ang pinaka-ministry talaga, na tulad ng sinabi ni bro sa atin kanina, na talagang ministry na binibigay sa atin is yung to go and preach the gospel, no. So gawin po natin yan, no, meron tayong nakakasalamuha araw-araw. So ito ay isang way lang din na kung paano pa tayo mag-grow sa ministeryo ng ating Panginoon. No, yung pagsasama-sama natin to. Nanawa itong pagbulay-bulayan nyo pa sa bahay para mas maunawaan nyo pa. No, pagbulay-bulayan nyo para yung commitment, no, yung heart nyo, yung passion nyo talaga lalo pang ma-fuel, no, lalo pang mag-grow, lalo pang ma-on fire yung passion natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ikaw na bro, worship team expectation. Okay, so ngayon, pupunta tayo dun sa worship team expectation. So, ang tagal na namin ang tagal na namin gustong i-discuss talaga kasi kailangan natin. So, kaya nga nung sabi ko, sa bawat samahan, sa bawat group, sa bawat organization, dapat meron tayong sinusunod na core values. So, expectation. Number 1, committed to being on time. Ayan, so, sa Luke 16, sabi doon, whoever can be trusted with little can also be trusted with so much ba 'yon? Tama ba? So 'yon. Naalala ko nung minsang nagtinda ako kay kila Pastora. Nagtinda ako sa kanila dati. Naging assistant nila ako. Nung high school ako, kailangan ko ng extra money. Kinuha akong assistant ni Papa mo, Kuya Dennis. Sa kanya ko unang narinig yun. Sabi ko, Kuya, may magbabayad. Sabi niya sa akin, sige, lagay mo na dun sa kaha. Sabi niya gano'n sa akin. Oo, mamaya may mawala dyan eh. Sabi ko gano'n sa kanya. Basta tandaan mo, sino yung pinagkakatiwalaan sa maliit,
pagkakatiwalaan din sa malaki. Hindi ko alam yung verse, pero sinabi niya sa akin yun. Sabi ko, may verse palang ganon. Natanta ko na may ganon palang verse. Doon pala galing yung sinabi niya. So, for rehearsal, pre-service preparation, and other scheduled events, let's be on time. Maliit na bagay lang. So, lagi lang hinihingi yung ating commitment na let's be on time. Nangyayari na tayo yung nalilate. Kahit kami, nalilate kami, no? But be sure na kung kayo man ay malilate, you know your part. At syempre, wag naman tayong darating nung halos kalagitnaan na. Pero hindi naman nangyayari yan so far. Wala naman nangyayari ganun. Ang nangyayari lang siguro kung may nalilate is 15 minutes magsisimula na. Pero nandun pa rin. The time na magsimula yung service, kumpleto. Pero i-exercise natin talaga na let's always be on time. Alright? So yun yung ina-expect. Isa sa ina-expect sa worship team. Alright? So next is showing up prepared. Ayan. Sa Colossians 3:23, whatever you do, work it with all your heart. Malinaw na malinaw. Our rehearsal are not practice. Lagi kong sinasabi sa GC to. Rehearsals are the time for the team to put together what each team member has practiced previously. So, showing up prepared. Example ko si Justin. Si Justin, bibigay ko lang sa kanya yung kanta. Pagdating niya dito, alam na niya yung part niya. Sumisipra ka sa bahay? May drums ka, di ba, sa bahay? O, hindi. Nakikinig ka lang talaga. Nakikinig lang siya, pero prepared siya. Alam niya, minsan mas alam pa niya, kuya, may bagsakan dito, kuya, ganito. Mas alam pa niya minsan yung areglo kaysa sa akin. So, yun yung ibig sabihin ng pag dumating kayo dito, kailangan you know your part. Kasi sa isang kanta, ang areglo minsan yan, gaya nung sa Alive Again, may solo ka. Diba? May solo ang bass doon sa Alive Again. Papakanta ni Kuya Alan next week. Kailangan you know your part. Bukod sa alam natin yung sequence, verse, chorus, bridge, chorus, ending, alam niyo dapat yung kanya-kanya yung part. May darating na may bagsakan yung drums, na magsosolo lang yung drums, magsosolo si bass, may instrument. Kailangan alam natin, right? Showing up prepared. Please spend time practicing your vocal sa mga kumakanta or instrument sa mga tumutugtog. Parts at home. Yung mga kanya-kanya nating parts, ayan, nabanggit ko na kanina, practicein natin. Okay? Para hindi pagdating dito pa lang natin sila pa-practicein. Kailangan, pagdating natin dito, ready tayo. Hindi yung tipong, saan nga ulit yun? Paano nga ulit yun? Diba? Mahaba yung ating time. Meron tayong 5 araw to learn the song. Okay? Okay na tayo doon. Na-discuss na rin naman yan sa GC. Committed to getting better. 1 Peter 4, each one should use whatever gift he has received. Lahat tayo, meron kanya-kanyang gift na na-receive. No? Pwedeng magaling ka sa ganito, yung isa naman, sa ganito naman magaling. No? So, sabi doon, God has given us a gift and we must be good stewards in fine-tuning that gift. Are you striving to get better at your craft during the week, or are you complacent with where you are at now? Sabi pa dito, learn new strum patterns, new harmonies, new drum techniques, new piano inversion. So, magdidig deeper tayo eh. Gaya ng lagi ko sinasabi. Kaya minsan, nangyayari din sa akin na yung 100% nagiging 50% na lang din ng pag-worship kasi nakabantay ako lagi doon sa ginagawa natin. So, let's dig deeper. Pag kasi nag-focus ako doon sa worship talaga, inaalala ko na baka may maiwan. Ayoko namang during praise and worship, sabi nga ni Raquel na naiilang raw siya na, Daddy, huwag ka magsasalita pag sinasabi ko, di ba last time, last time, sabi ko, Carol, ano nangyari? Nagpupuri na siya. So, ang solution doon,
mag-dig deeper tayo. Hindi lang yung ituturo ni Kuya Francel yung aralin. Kailangan mag-discover tayo na, oy, ito pa pala. Kasi hindi ko rin naman 100% na maituturo lahat. Gaya ng meron din akong inaaral na part ko. So, mahirap. Suggest lang, kung pagka siya yung kahit sino, yung si leader, ala siyang kasi masiset niya sa mga bro. Ang para sa amin lang naman yung timing. Pero yung chords talagang kailangan magsalita eh. Sa musician. Para yan, tatanggalin namin para hindi kami gano'n. Oo. Dito lang, tanong ko din. Oo. Hindi ko sa hindi mo 100% Oo. mapofocus. Paano yung gano'n na, kunwari, di ba, may inaral kami ibang part nung naaralan. Like, yung piano, hindi tayo nagkatong. Paano yung solution natin? Ang kailangan dun talaga, mag-aral. Ano talaga? Aaralin. Hindi, Mm. sabi nga dito yung sa rehearsal kanina, hindi yun yung practice niya eh. Parang may sinabi diyan kanina. Our rehearsal, what each, Our rehearsal are the not time, practice. are not Oo. practice. So, may time talaga lang na pag-uusapan nyo, yung patungkol sa chords nyo, kung ano ba yung gagamitin nyo, kung ano ba yung bago kayo mag-practice muna, rehearsal muna, ano yung talagang key, alin yung susundan, para hindi during the time na lagi siya magpapaalala. Na ano rin ako eh, minsan yung 100% talaga na hindi ko naman na magawa na hindi ko sila kasi yung bang kailangan gabay eh. Oo. So yun talaga, tulungan lang talaga kayo. Kasi kailangan talaga, pag nandun na kayo, makapag-worship pa rin kayo. Ano na lang, yung kapag kami magpapasaan siguro, tanongin ka na lang. Pero, oo. Magiging set. Hanggat maaari, makabisado niyo yung Yun. para makasabay kayo sa Yun ang, pag-worship. tama. Yun ang pinaka-sikreto doon. Learn the sequence. Kasi minsan, pag nag-remind ako sa GC, kaya hindi na ako nagsisend ng chords eh. Sabi ko sa GC, PM nyo ako para malaman ko kung ready na kayong ma-receive yung chords, saka ako ipipm sa inyo personally. Kasi minsan, nagsisend ako sa GC na walang response na kahit ano. Hindi ko alam kung nabasa ba nila or na. Matatabunan na tapos So, sabi ko sa kanila, magsisend ako ng backing tracks. That's the time, that's the sign na PM nyo na ako. Ibig sabihin, ready na yung chords. Yun nga, sikreto lang talaga, learn the song. Practice. Iwasan natin yung pagdating dito, saka lang natin papakinggan, ay, ganito pala yung tono nun. Saka lang natin papakinggan, ay, ganito pala yung intro nun. Meron tayong 5 days. Doon natin gugulin, doon natin tahi-tahiin yung mga parts. Siguro ang may sasuggest ko dyan, isa sa ginagawa kong technique, simulan nyo yung pinakamahirap. Sabi ko nga kay Bibs yung verse, imposibleng magkamali tayo sa verse, tsaka sa chorus. Kasi yun ang very singable part eh. Unahin yung gawin is yung instrumental, intro, yan ang mahihirap eh. Tsaka yung transition, yan ang mahihirap. Para kahit sa chorus, talagang makapag-worship din, pati musician, kapag nyo. Babalik lang tayo dun sa number 1. Committed to being on time. Ganun din. Maging committed tayo sa oras pagka kailangan nating mag-practice ng kanya-kanya. Hindi tayo mag-grow pagka inasahan nyo lang yung darating sa inyo na ito yung bigay ni Kuya. Okay, focus na tayo dito. Kailangan nagdig deeper pa kayo. Pakinggan nyo. Kasi ang Ninong Dennis ganyan eh. Bibigyan niya ako, tapos wala pa sa atin, magsisimula na, Francel, ganito pala yung nagdidig deeper siya. Bukod sa nasipra na niya, the more na pinapakinggan niya, ang dami pa niyang naririnig. Ganun siya. Ang dami pa niyang naririnig. Francel, ganito pala yung, ako naman, no? Kasi pagkatapos dito, pag uwi sa bahay, sipra pa yun. Sipra pa din, no? So, yun. Committed to getting better. Para sa atin yan. Para sa atin. Committed to the team. 1 Corinthians 12. The body is a unit, though it is made of though it is made with of many parts, sabi doon. So, sa madaling salita, we are a team. We are a family. We need to be growing together in unity and love with one another. So, as a team,
Hindi pwedeng si Bibs is nandito na sa level na to, tapos yung lahat ng kasama niya is nandito. Kailangan sabay-sabay tayo. Kaya nga kailangan alalayan tayo. And yun talaga yung struggle ko. Kasi hindi ko ma-meet yung 100%. Kasi nga, inaanoan ko po sila eh. Yung bang, inaalalayan ko talaga eh. Hopefully talaga ma-apply natin to na ma-practice natin yung mga line-up para pagdating dito, well-prepared tayo. No? Well-prepared. Okay? Committed to the team. Whether present or future, please bring any hidden strife and disunity. Ayan. To light in order that it can be handled biblically. As according to Jesus in Matthew 18, and there can be forgiveness and unity regrown. Ayan. This includes the leadership staff as well as team members. Okay? Iwasan natin yung meron tayong sama ng loob, may tampo tayo bago tayo tumayo. Kasi ito po ay nagre-reflect. Maloloko natin ang kapwa natin, pero ang Lord, di natin kayang lokohin. At nakakahiya na tayo tatayo nang tayo ay merong tampo or may inis. Kung may inis, sabi nga, ano yung sinasabi sa kasal? Sabihin nyo na, kesa habang buhay kayong manahimik. Di ba? Ganun sa kasal. Di ba? Sino ang tututol dito? Kung meron, sabihin nyo na. So, bago tayo magsimula ng rehearsal, kung meron kayong pinagdadaanan, nagfe-fellowship naman tayo. Kung meron kayong problema, that's the time na i-open nyo. Kung meron kayong tampo sa kapwa member nyo sa worship team, ang liit lang naman ng team natin, ayusin natin biblically, no? Alam naman natin na hindi natin kaya lahat solusyonan. But with the help of the Lord, talagang lahat magiging maayos. Sabi ko nga, dumarating ako sa punto na pag ako yung magpipreach, minsan ginagamit rin ng kaaway sasabihin ko to, sinusulat ko sa script ko talaga Di ba? Sasabihin ko to. Wala akong pakialam kahit sasabihin ko to. Pero, the moment na tumayo ako dyan, kahit minsan hindi ko nagawang banggitin. Di ba? Ang nangyayari, nilalagpasan ko siya. Lagot ka sa Salamat Holy sa Spirit. Lord. Oo! Nakalista siya talaga, sasabihin ko to. Hindi Pero na pag galing sa nandun- Lord galing sa Kanya. Pagka nandun na ako dun sa punto na yon na talaga, ayun na yung susunod na script, nilalagpasan ko siya. By the help of God talaga, may conviction. Kaya nga, yung ano yung napanood natin last time na, kasi walang Lord yung sinabi ko sa'yo, kaya nila nagagawa. Ano yun, may napanood tayong, yung kay Sandro Mulak, di ba? Ano siya ngayon putok na putok yung issue na minolestya siya. Ang sabi ko kay Raquel sabi ko, kita mo sila, ang ganda ng trabaho, direktor sa isang network, may pera, di ba? Daming koneksyon, pero nagawa pa yung gano'n. Sabi ko, ba't di na lang sila? Pwede naman silang bumayad na lang O, di na nila, minolestya yung tao. Sabi ko gano'n. Ang sabi ko kay Raquel, siguro kasi walang Lord dyan sa heart. Kapag wala kang Lord, wala kang conviction. Gagawin mo lang kung ano yung gusto mo. Ang mahalaga kasi sa'yo, power, fame, di ba? Money. Pero pag may Lord ka, may pipigil sa'yo Oops. Di ba? Tamang tayo, nasa Lord tayo, pero di ba, aminin natin sa hindi, nakakaisip naman rin tayo ng negative. Napipintasan natin ang kapwa natin kahit sa isip lang. Pero may conviction. Kasi may relasyon tayo sa Lord May oops, sobra na. Oops, huwag mong sabihin. Di ba? Di ba? May ganon. Alright? So, committed to the team. Bago tayo magpagamit, magkaroon ng open. Maging open talaga yung bawat isa. Mas maganda yung tutugtog tayo kahit alam nating mahirap yung areglo ng isang kanta. Magaan pa din ang dating kasi okay yan lahat. No? Committed to growing spiritually. Ayun, parang same lang rin to. Sabi sa Colossians 1:9, parang tinutukoy dito, lahat tayo dapat nag-grow. Hindi lang sa ating skills, kundi spiritually din. Kasi ginagamit tayo sa church, nagiging channel of blessings tayo. Tayo yung bukod dun sa word na naririnig natin every Sunday galing kay Pastora, pumapangalawa ang worship team na talagang nagdadala para ma-meet nung congregation yung presence ng Lord. So, commitment to growing spiritually. We need to be committed to maturing in our Christian walk
our walk with the Lord is not about perfection. Ang ganda nun. But about progression. Ayan, ang ganda. So, hindi natin hinahanap yung, ako, though, inamin ko naman, nagtuturo sa inyo, very technical ako. Pero hindi ko hinahanap, kailangan, plakadong-plakado ang tugtog. No? So, hindi naman ako ganong kagaling talaga. Marunong ako pero hindi ako magaling kasi meron din akong hindi pa mga nalalaman. Hindi natin kailangan ng perfect. Ang kailangan lang natin, nag-grow tayo sa skills natin. No? Yung ginagawa ni Bibs, sabi ko nga kay Raquel ang laki ng yung improvement. No? Kung ako ipapapiliin, honestly, mas gusto kong tumugtog ka kasi ang bilis ng iyong improvement sa pagtugtog. Sobra. Sabi ko sa kanya, kung halimbawang walang ibang musician, basta may bass, okay na okay ako doon. Ganun ang aking nakikita doon sa bilis ng iyong improvement sa pagtugtog. May progression, may progress. Si Kim, nahihiya siya na marinig yung kanyang boses pag kumakanta. Pero hindi niya alam minsan, nagsi-second voice siya at isa yun sa pinakamahirap kapag tayo ay kumakanta. Nahihiya siyang marinig yung boses niya. Di ba? Pero hindi nakikita ng tao yung kanyang commitment na kahit after ng kanyang trabaho, pupunta pa siya dito to practice. Di ba? At yun yung nakakabilib. Di ba? Hindi mo tapos ang trabaho, pupunta na. Yun ang mahirap hanapin sa lahat ng taong gustong mag-commit sa church. Walang commitment eh. Di ba? Be intentional. Na, siya intentional talaga ang nangyari sa kanya kasi kahit naiya siya, go pa rin siya ng go. Kahit hindi siya sigurado kung ano yung nangyayari doon sa boses niya, ano yung kalalabasan. Malalaman lang naman niya yan pag na-upload na natin yung video eh. Yes. Intentional, no? Hindi para sa kanya, hindi para masiyahan yung kanyang sarili. But she wants to serve eh, 'di ba? Kaya niya ginagawa, no? Nasaan na ba tayo? Okay. Commitment to growing spiritually. Ayan, ganda, 'di ba? So hindi ko na ibabanggitin yun sa committed to your ministry kasi sabi dito, family is the most important ministry you will ever have. Parang tungkol to sa sa ano ba yung tawag pagka magpi-field trip ka? Yung kailangan meron kang waiver. O, parang ganun po yung ibig sabihin yata dito. So, lahat naman tayo, kahit ma-attend pa rin, di ba? Hindi na kailangan ng consent. Di ba? So, pero basahin din natin. This is why we are having your spouse sign this agreement. O, kita nyo, kailangan may pirma pa yung asawa para payagan kayo mag-practice. So, hindi na natin tatalakayan kasi lahat naman tayo willing naman to attend the practice, the rehearsal. So, yeah. Next is godly actions / decisions. Sabi sa Ephesians 5, be imitators of God. Ayan. Live a life of love. Ang ganda nun, no? Be imitators of God. You are a leader. Lagi po nating lalagay sa ating isip, tayo po ay leader. Hindi po tayo tagasunod, no? Leader po tayo sa kanya-kanya nating pamamaraan. Pero kailangan pa din yung unity, no? At hindi magkakaroon ng unity kung lahat naman tayo is yung binanggit ko kanina, di ba? Kaya may kanya-kanyang types ng leadership eh. Di ba? Linawin natin, kaya may kanya-kanyang types ng leadership. Dito sa church, kailangan ipairal natin yung conservatism, no? Which is meron isang namumuno at lahat susunod. Sino yun? Si Pastora yun, no? Kasi hindi pwedeng ipairal yung liberalism. Though alam natin, we all have the rights to talk, to decide, pero kailangan titingnan natin para hindi natin ma-bypass yung itinalaga ng Lord dun sa mismong church. Okay? So, you are a leader among the church. Pwedeng leader kayo sa youth. Diba? Leader kayo sa finance, leader kayo sa kung ano man, sa evangelism. Leader kayo sa iba't ibang aspeto, iba't ibang ministry. We ask that you represent Jesus in your social media content. Ang ganda nito. Your work and your home. Ayan. Subjected tayo lahat dito. Ako, ganun din. Kasi pag may nakikita ako nakakatuwa, mahilig ako mag-share. So, subjected tayo dyan na hindi lahat ng nakakatuwa is dapat i-share. Kasi nga, parang sinasabi dito, leader ka, dapat hindi ka kakitaan na ganyan. Minsan, may nakakatuwang social media leader, di ba?
your work. Gaya yan, sa work, no? So yung mga nagtatrabaho, kailangan pakita sa atin yung light. Diba? Sabi nga daw, light of the Lord is the light into darkness. Tinubos na tayo eh. So, wag na nating balikan kung ano man yung mga madidilim na mga nakaraan natin or kung meron mang gumugulo sa atin, panlilin lang ng kaaway yun. Kasi tinubos na tayo eh. Di ba? Yun ang hinihintay niya eh. Yung ma-fall tayo dun sa kanyang bitag eh. Kaya kung tayo ay nakakaramdam ng sadness, gaya nga ni Ate Ivy, ito ay paraan ng kaaway para malinlang. The fact na alam niya kasi na leader ka sa mga sa iba't ibang aspeto na ginagawa mo, especially dito sa church, naasahan ka ni Pastora, alam ng kaaway na ano ka rito eh. Ano ba yung tawag doon? Gumagana ka dito eh. Yung nag-aano ka dito, may term doon eh, na nag-aano ka dito, nag-work ka, effective ka dito sa church. Alam ng kaaway yun. At gusto niyang tanggalin yun eh. Kaya pinofocus niya yung isip mo sa gantong bagay. Di ba? Panlilin lang yan. Okay? Panlilin lang ng kaaway yan. Knowing that there are things that can temporarily or permanently get you removed from this team. Hindi naman natin nahayaan na umabot tayo sa ganoon. Na kailangan tanggalin para matuto. Nangyayari na yan before. Ayan, sa amin ni Bib, sa amin ni Carol. No? Sino pa ba? Sa amin ni Vance. So, kaya hindi nyo kilala si Vance. Sa amin ni Vance. Muntik na kami magsuntukan nun. Si Vance, taga Bustos. Awa ng Lord, nasa Bustos siya ngayon. Ang dami. Nangyayari yan. Kung tayo'y nakakagawa po ng hindi maganda, ask Nanay, Pastor Hazel, no? Pastor Hazel, hingi kayo ng kausapin niyo siya. May time naman siya eh. Kausapin niyo siya. Basta may point yung ating gustong sabihin. Huwag lang pointless. Kung talagang tayo ay nakakagawa, kausapin natin siya. No? Hindi tayo para umabot sa puntong EDDA. Hindi ako naniniwala sa gano'n. Kasi naranasan kong mangyari sa akin yung gano'n, disciplinary action. Dahil lang sa simpleng pagkakamali, hindi ka patatayuin sa iyong ministry. 3 buwan, ganito mayo. Hindi ako naniniwala sa ganoon. Lalo lang magkakaroon ng himagsikan sa dibdib natin eh. Pag pinakita lang sa atin, may nagawa ka na nga na hindi mo sinasadya, para ka lang lalong binabagsak at dinidiin. So, kausapin natin, as much as possible, lahat ng bagay na dadaan sa magandang usapin. Hindi para i-judge natin yung, mali na ginawa mo eh, huwag mo na. So, na-experience ko yung ganon. Si Carol, na-experience din. Si Bibs, na-experience yan. Lahat kami, dumaan sa ganon. Hindi biro. Masakit kasi nasaan na yung sistema natin na nagsiserve sa Lord eh. Tapos, all of a sudden, biglang. Pero lagi ko nga sinasabi, ang last say dito, si Pastora, syempre. Si Pastora ang ating lapitan, ano ba ang dapat gawin? At kung ano man yung kanyang desisyon, igalang natin. Kasi mas sigit na marami yung kanyang pinagdaanan, higit sa kanino man dito. Layo na ng tinakbo nila ng Ninong Dennis. Nakita na nila lahat ng problema ng church. So ano man yung mga agam-agam sa ating isipan, ano man yung mga tanong, Pastora, dapat po ba tumayo to kasi may ginagawang ganyan. Di ba? May mga ganong instances minsan. Pastora, si ganito po. Dapat di ba? Sa Plaridel, ganyan eh. Pastora, ganito. Di ba? Dapat di natin pinapatayo yan eh. May mga naririnig akong ganyan sa Plaridel dati. So, lapitan natin si Pastor Hazel. Para makasigurado tayo, lapitan natin si Pastor Hazel. No? Sabi nga, may sinend sa akin si Raquel, no? Ang pinakamasarap daw na kachismisan ay asawa. Dito naman sa church, dito mo tayo nagchichismisan, no? Pinag-uusapan na para maayos. So, ang pinakamasarap lapitan pagka ganyan, syempre yung pastora. Kasi alam niya yung solution dyan. Para lang kayong nakikipagchikan sa asawa. Kasi pag asawa niyo ang kachikan niyo, for sure hindi lalabas yun eh. Walang ibang makakaalam eh. Di ba? Secret yun. Confidential. No? Classified, sabi nga. Okay? This is not to intend to make you fearful, but you are a leader and are expected to live a life that is Christ-like on and off the stage. Binanggit ni Pastora kanina yan. No? So, kung tayo ay praise the Lord, no? Praise the Lord pag Sunday, praise the Lord pag Thursday, praise the Lord pag dawn watch. Dapat every day of our lives, praise the Lord tayo.
Hindi yung tipong praise the Lord tayo dito, tapos pagdating sa labas, ano na tayo? Rock and roll! No, di ba? Hindi dapat gano'n. No? Nakakatuwa kasi yung sa tinuturuan ko, pina-practice namin talagang before we start, nagpe-pray kami. Opening and closing prayer. Tapos laging merong Bible verse sa umpisa bago ko simulan yung lesson. Ayan. So, ganun. Minsan nakakaligtaan ko, pero minsan na-apply naman. So, praise God. Salamat sa Lord. We are in this life together and called to help one another in love. Magtulungan tayo ng may pag-ibig sa bawat isa. Lagi ko nga sinasabi, ako, hindi ko kukonsintihin pag mali. Talagang iko-correct ko. Base sa nalalaman ko. No? Lalo na kung in terms of playing, in terms of singing, though hindi ako kumakanta, pero naririnig ko naman yan pagka mali, out of tune, or yung chords, nakikita ko kapag discord yung ginagawa. Or ganun din sa palo. Nararamdaman ko kapag dapat double or single. Siguro, minsan, umabot ako sa puntong matigas talaga ako magsalita. Baka niisip ng iba is galit ako or what. Pero, yun ako ganun na ako kung ang akin lang, katwiran ko lang, kung ano yung kaya kong ituro sa inyo hanggat nandito kayo sa worship team, kung paano ako tinuruan, ang nagturo sa akin, di pinagdamot, ganun din. Ituturo ko din. At kagandahan nga, nakausap ko si Sela kasi 'di ba, syempre church may mga gamit dito. Nakausap ko si Sela. Tinanong ko kung pwede ba siyang magturo kung paano i-set up yung mga gitara para kung magka-problema, ako na ang gagawa dito. Hindi na natin kailangan bumayad sa labas. At the same time, pwede ko na rin ituro sa ibang musician na humahawak ng gitara or ng bass guitar. Sabi niya sa akin, sige sir, basta wag mo lang kami kakalabanin. Sabi gano'n sa akin. Sabi ko, hindi pang personal, saka sa church mo ituturo ko. So, PPM daw nila, okay lang. Christian sila So, praise God. Yun lang po. Actually, itong binigay ni Pastor Hazel na guidelines sa atin, kung titingnan po natin is very simple. Pero, very important din po siya. Minsan nga kung ano pa yung pinakasimple, yung pa nga hindi natin magawa. Tama po ba? Gaya niyan yung practice minsan. Yung practice natin na araw-araw dapat, para pagdating dito is rehearsal na lang. No, hindi pa natin magawa. Simple lang yun, di ba? Simple lang yun. So, aminado kami na lahat, busy. Kami din, busy. Pero, lagi tayong hanap ng tamang oras, kahit 1 hour a day or 30 minutes. Ako, ganun Pagising ko, lagi yung sasabi kay Raquel, May, pag 9:30 na, awatin mo na ako Kasi sumisipra ako pagising ko, habang nagkakape, sipra ako. Pag 9:30 na, awatin mo na ako kasi that's the time na maliligo na ako. Punta na kami ng school, hatid yung bata. Pero di ko hinayaan na talaga sa loob ng isang araw, wala akong practice. So maging committed tayo talaga. Yun lang ang hinihiling ko. Committed tayo sa lahat ng ginagawa natin dito sa church. Committed tayo sa ministry na kinabibilangan natin. At seryosohin natin. No? Alam ko naman seryoso lahat. Nagkakaroon lang ng talagang problema sa time. So, yung sa time, wala na akong magagawa doon Kayo na yung susolusyon doon. Kasi meron tayong kanya-kanyang timetable, kanya-kanyang schedule. Kayo na yung hahanap ng kanya-kanya yung... Hindi ko naman pwedeng sabihin, Justin, ikaw, 4:00, mag-practice ka. Di ba? Hindi naman pwede kasi hindi ko naman alam ang ginagawa ni Justin sa buong araw. Di ba? Hindi ko naman pwedeng sabihin kay Bibs, ikaw, 8:00 ka mag-practice everyday. Baka mamaya may ginagawa siya na. So, tayo na ang hahanap ng mga bakanting oras natin para makapag-practice. And then, pagdating ng church, yun yung rehearsal. Lahat ng pinractice natin during weekdays, tatahiin natin, i-apply natin sa rehearsal. Napapaiksi na po yung rehearsal kasi alam na natin yung kanya-kanyang part. Okay? Sarah? Tagoy natin. Ay, sa baba.